Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao, may koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang, ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan, tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa ating pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako, may lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Happy Tuesday po. Tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Kailan? Ang ganda po ng tanong na kailan. Kumpara po sa tanong na ano, o kaya bakit, o kaya paano. Yung kailan po kasi meron pong siguradong sagot. Kailan ang birthday mo? Sigurado yung sagot nun. Kailan darating yung aking in-add to cart? Sigurado ang sagot nun. Kailan mo ko mapapansin? Para medyo iba ata yung sagot doon. Pero sa madaling salita, kailan po, when, gives us a sense of security. Dahil sigurado at diretso ang sagot. Walang paligoy-ligoy at alam natin na pag sinagot natin ang tanong na kailan, mangyayari ito doon sa panahong ito. Mga kapatid, ang tanong na kailan ay tinanong ng mga tao kay Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Nandun po sila sa temple area at pinagmamasdan nila yung napakagandang temple
na kung babalikan po natin sa history ay nasira na po. Una, noong pong Babylonian captivity, nung binihag po ng mga taga-Babylonia ang bayan ng Israel, nasira po yung unang temple. Nabuo ito ulit. At sa ating gospel reading, pinagmamasdan at manghang-mangha ang bayan ng Israel sa napakagandang templo. Pero si Jesus nagbigay po siya ng isang pangitain. Ano ito? Darating yung panahon, ang nakikita niyong templo, mawawasak yan. Masisira yan. Siyempre mag-aalala yung bayan at ang tanong nila kay Jesus, kailan? Mga kapatid, hindi interesado si Jesus sa sagot sa tanong na kailan. Ang tinanong niya, o better yet, yung tanong na sinagot niya ay paano? Ano ang dapat nating maging disposisyon sa harap ng pagwawakas ng panahon? Lalo na po, palapit na po tayo sa end ng liturgical calendar, kaya po yung mapagbasa natin, para tungkol sa ending. At ang mahalaga dito, hindi kailan magtatapos, kundi paano tayo maghahanda sa pagtatapos ng panahon. Sa pagninilay natin, meron po tayong tatlong do not. Pagnilayan natin to. Unang do not be misled. Maganda po yung terminolohiya natin ngayong panahong ito. Huwag kang papabudol. Bakit? Sabi ni Jesus, darating yung mga tao na magsasabing ako si Kristo, at higit sa lahat, ang panahon ng pagtatapos ay ito. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong magpapabudol. Sapagkat isa lang ang dapat paniwalaan. Si Jesus, ang daan, katotohanan, at buhay. Huwag makikinig. Kay Jesus lamang dapat tayo makinig. Pangalawang do not is do not be terrified. Huwag kang matakot. Sapagkat sabi ni Jesus, kasama sa mga tanda na magwawakas ng panahon, magkakaroon ng mga gulo, gera, sigalot. Hindi lang po yun, mga kapatid. Magkakaroon din po ng mga kalamidad, katulad ng mga lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, at kung anuman. Pero sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Pag-isipan natin to. Ang mga nangyayari sa mundo, lalo na po yung mga natural calamity, actually kahit po yung mga stress natin, ay maaaring paraan ng Panginoon na ayusin kung ano yung nangyayari. Pagsasaayos ng Diyos. At paalala, mga batid, ng masamang epekto ng ating mga maling desisyon sa buhay. Siguro nga kaya nangyayari itong mga bagay na ito, baka kasi nakalimot na tayo kay Lord, nakalimot na rin tayo sa responsibilidad, nakalimot na rin tayo sa disiplina. Gustong ayusin ng Panginoon yung mundo natin na ating nasira dahil sa ating maling desisyon. Kaya pag dumating ito, huwag kang matakot. God is in charge. Do not be terrified. Pangatlo at panghuli is do not worry. Sapagkat, mga kapatid, kasama sa mga tanda daw ng pagwawakas ng panahon, maraming uusig sa atin bilang tagasunod ni Kristo. Mapapahamak tayo dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoon. Maraming mga away, maraming maninindak. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala, sapagkat kapiling natin ang Diyos. Do not worry. Di ba nga sabi ng isang awitin na hango sa isang salmo, kanino tayo masisindak at matatakot kung tayo'y laging nasa piling niya? Paalala sa atin, kung tayo may pagsubok o minsan pagpapahirap na dinadaanan, huwag kang mag-alala. Kapiling mo ang Panginoon. Huwag kang masindak. Siya ang ating lakas. Huwag tayong matakot. Tayo'y nasa piling niya. Tatlong paalala, napakaganda, mga kapatid. Do not be misled. Do not be terrified. Do not worry. Ang nais ng Panginoong saguting katanungan, hindi kailan, kundi paano. Paano natin ihahanda ang ating puso sa pagwawakas ng Panginoon, sa pagwawakas ng panahon, kung saan
darating ang Panginoon at ililigtas na tayo. At ang huling salita niya ay hindi kawasakan, kundi buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pag-isa sa ating pagninilay ngayong araw na ito, salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat ng mga OFW, lalo na po yung mga nagbabalak pong umuwi sa darating na Kapaskuhan. Mag-ingat po tayo and hopefully we spend quality time with our families sa darating pong panahon ng Pasko. Sandali na lang ha, magka-countdown na tayo para sa panahon ng Pasko. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon. Mga kapatid, ngayong buwan ng Nobyembre, ating pinagdarasal ang ating mga mahal na yumao. At sa puntong ito, alalahanin natin ang pangalan ng ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga malapit po sa ating puso. Lalo na po yung mga nag-send po ng kanilang prayer intentions sa pamamagitan po ng ating social media accounts sa TV Maria. Tara, magdasal po tayo. Tatahimik muna tayo sandali. Alalahanin natin ang pangalan ng ating mga yumaong kapatid na pinagdarasal natin. Panginoon, kayo po ang may likha ng buhay. Ang lahat ay nagmula sa iyo at babalik sa iyo. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal na yumao, ang mga pinagdarasal namin ngayong buwan ng Nobyembre, ang lahat ng aming mga kamag-anak, kaibigan at mahal sa buhay, na pumanaw na sa daigdig na ito. Huwag niyo po silang pabayaan at pamalagiin niyo po silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyo awa at pag-ibig. Patawarin mo na po sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Matinawa po silang maligaya sa iyong piling. Kasama na kita Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen.